So yo, what's up guys? Good morning. Welcome to my YouTube channel, Viajero TV. And for today's vlog guys, mag-release tayo ng ating munting hobbies, which is ang pag-iibon. Sila, inis natin yung kulungan. Few days of 3. Siguro, mapapalitan na natin yung kulungan yun kasi may in-order tayo sa shopping kulungan na medyo mas maganda-ganda and malaki. I think ko kasa silang 6 doon. Order tayo sa Shopee ng malaking kulungan. Actually, kulungan pang parrot na yung in-order natin eh. So, hindi ko lang alam kung yung butas ng ganito is sinlaki nito o baka mga ganito. Hindi naman siguro makakalabas yun. Mga ipon natin. So, pagkakasayin sila natin doon, I think kasang-kasa sila doon. Yan din yung pair natin. Lilinisin din natin, baba natin yan mamaya dito. Sprayan natin ng tubig. Pagiliguan din natin itong mga alaga natin. Kasi itong nest na to, sobrang sira na to eh. Galing pa to kay Utol. Na nasirang nest na luma na. Papalitan natin yan. Paliliguan natin, lilinisin natin. Yan, si Biwang, gutom na to. Hindi pa tayo nagpapakain. So, kaya ganyan sila. Gutom na yan mga yan. So, lilinisin muna natin kulungan. Let's go. Then, magpalit na rin tayo at least 30% ng tubig natin dito. Siguro almost ilang araw na rin to, hindi napalitan. Pero syempre, hindi natin gagalawin yung ating berry dyan. Diyan lang siya. So, sinilip ko siya kagabi. May mga ilang egg na sa kanyang tiyan. And hindi ko na siya gagalawin after that. Siguro after a month ko na ulit sisilipin. Haya-haya ako na muna siya ulit. So, linis muna tayo ng kulungan and then palit tayo tubig nito later on. So, napansin ko lang guys, pag more informal ang pinapakain ninyo, mas marami silang ipot. Yan. Ayan yung nasa lalagyan ni B1 at B2. Sobrang dami nilang ipot. At unlike kapag ka-feeds, konti lang silang umipot. Ito yung nakala Marimar and Serio. Ito naman yung nila Opaline. Yan. Wala gaanong ipot. Then yung pinanggalingan ng dalawa nating maliliit, ganun din. Masyado rin maraming ipot. Based on my experience and observation lang naman. As nag-iibon ng hand feed. So, tara, linis tayo. So, pag naglilinis ako ng ibon, ilalagay ko silang lahat dyan, including ito, para isang spray na lang. So, ito kasi may itlog eh. Pero, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dyan mamaya. Pero, itong lahat na yan, lahat isang spray na lang gagawin ko dyan. Ito, bala ko nang tanggalin itong kulungan na to. Kasi sira na to eh. Anyway, meron pa naman ako isa doon. So, yun na rin magiging nest nila. Yan. Alright, so paliliguan ko muna. Lilinisin ko yung kulungan. Saka natin lilinisin yun. Let's go. So, tapos na natin silang paliguan ng konti. Ayan. Pati si Marimar and si Seri nasa loob. Ito, hindi ko na siguro kailangan. Tapong ko na to. Paarawan naman natin sila. Para at least patuyo naman sila sa araw. Diyan natin sila lalagay. So, hindi pa natin pinapakain itong mga to. Kasi night eater naman itong mga to. Pinapakain ko naman sa gabi to almost 12 pa. After nilang, lalo na yung mga hand feed. Pero ito nakakain na itong mga to. Ito hand feed din. So, next na natin itong dalawang pares. So, hindi natin gagalawin yung loob. Ito lang labas. Sprayan ko lang yan. And tsaka natin tirahin ito. Mga pinagtaihan nila. So, yan. Tapos na natin linisin ang kanilang kulungan. And ngayon, ipapatuyo na lang sila. And niliguan din natin dalawang Opaline. Nagustuhan din nilang maligo pala. Well, nung pinaliliguan natin sila, hindi sila talaga napalag. Talagang lumabas sila kung sa kulungan para maligo. So, gusto nilang maligo. So, dalawa, naligo na din. Tinanggal ko na yung kulungan ni Marimar. Kasi nga, pwede naman itong isa na to.
Yan na lang sila para magsama sila. Tatanggalin ko na rin itong bakal na to later on. So, tapos tayo maglinis ng ating mga lovebirds cage. Yan, malinis na sila. Tinanggalan natin itong box ni Marimar. Hopefully, magsama sila dyan kasi hen and cock naman niya. Tagal na nilang talagang susupladahan. So, decide na tanggalin na to. Inakay natin. Ayan yung ating mga hand feed. Pinaliguan na natin. So, yan, malinis na yan. So, now we go on our crayfish tank. Ito naman nalinisin natin. Doon din natin gagalawin yung buried. Mga konting dumi lang. Sala-sala lang. Tatabuin lang natin yan. Kasi mababaw lang naman ang tubig niyan. Then, refill tayo. 30%. And that's it. Tulong yung isa. So, nagbawas na tayo at nagpalta tayo ng tubig. Lalagyan na lang natin yan. So, ganyan lang tayo magpalit. Hindi natin inuubos lahat. Then, while we change the water, binibilang na rin natin sila. Kompleto. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, kompleto yung crayfish natin. They are complete. Totally complete. Kasama yung isang buried natin ang bilid sa loob. Alright, so lalagyan natin sila ng tubig, then ibabalikan natin lahat yung kinuha natin. Then, basically, tine-check natin kung mayroon diyang baka nagbe-buried na. So, ito si Bruno. Ayan. Ayan, yan nakadali dito kay Maki. Then, diretso na yan, coming from sa host natin. Kasi yung tubig naman natin dito is deep well. So, gustong-gusto nila yung tubig dito. Kaya wala tayong problema sa water. Yan. Kaya maganda yung tubig na puproduce ang ating tank. Because maganda yung water system natin. So, tapos na tayo maglinis. And tinatakpan natin yung ating pinaka aerator ay yung ating submersible filter. Kasi baka mamaya may mag-spray dyan sa labas ng pesticide. Then ito rin, tinatakpan ko rin to. At least di ba pasok muna dyan sa tubig natin. So ayun na guys, ang ating crayfish. Tapos na yan. Okay na yan. Walang problema yan. Walang malabo pero malinis na yung loob niya. Almost 30%. Napalitan na natin. Tinanggal natin mga kalat. So tapalinisin na to. Alright, so now it's feeding time para sa ating mga ibon. So now, papakain naman tayo ng ating mga hand feed, guys. Natin yung mga maliliit natin na hand feed birds. Come. Si Mochi. Ito naman si Ivan. Yan. So dito sila kumakain simula kanina. Kasi nga late eaters itong mga to. Sa gabi ko pinapakain ito mga midnight. Kasi dahil sa late tayo nagigising, so para mahaba yung transition and meron silang pagkain. Nalagay natin sila dyan, napraktakan sila. Hindi sila nalipad. Labas ng surroundings natin. Much as possible, ito muna training ko sa kanila. Dalawa na to. It's a 7 weeks bird, lovebird. Personata, tsaka Ewing na violet. Lagay lang natin sila dyan. Hindi pa tuloy. Masyadong matataas na lumipad itong mga pabata pa na ito. Nilipad na ng malakas. So wala pang takip yung mga screen natin dito sa labas.
Medyo monitor lang tayo sa pagpapalipad sa kanila. Itong dalawa naman na to, pag nabusog na to, hindi sila talagang lumilipad na lumalayo. Kain lang talaga. So, ito lang yung medyo worry ko si Bruno. Kasi bagong acquired ko lang yan. Hindi kagaya ni B1, nasanay na talaga. Pero first time ni B1 dito sa outdoor. Dito siya. First time ni B1. Titignan natin kung okay siya sa outdoor. So, paubusan natin sa kanila itong isang puno na to para may laman na yung mga tiyan nila. So, si B1 naman, napapakain natin. Good bird. Good bird. Come, jump. So, marami nang alam na tricks dito eh. Come. Come. Yeah, fly. Round. Good bird. Good bird. Spin. 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 Good bird. So, focus lang siya sa ating syringe. Stop. Good bird. So, ito talagang batcher na sa atin to. Ito ang ginagawa ko dyan para lumakas yung lipad niya. Good bird. Spin. Good bird. Spin, spin, spin. Oh, pad. Bruno. Pad. B1. Pad. B1. Good bird. Good bird. Pad. Good bird. Good bird. Ikot. Ikot, ikot, ikot. Good bird. So si Bruno, hindi pa natin pwedeng isabay kay B1 kasi hindi pa sanay ito ng ano eh. Tuturuan pa natin sila para pumasok sa loob. Ito mapakain natin, pero sa loob na siya mapakain kasi hindi pa marunong ito eh. So, tara, basta. So si Bruno, ating bagong acquired na ibod. So hindi pa ito malupit eh, kaya indoor ko pa siya, pina-practice. Kaya gaya ni B1 na sanay na. So, ang ginagawa ko sa kanya, napalipad ko na siya ng ganyan para makuha niya yung tinatawag na bonding namin dalawa. Come! Come! Balik naman si Bruno. Yan, ganyan. So, paulit-ulit lang yan. Ang gawin natin yan for almost 3 to 5 days. Tignan natin kung mamamaster niya. Come. Come. Good girl. Testingin natin ng malayo-layo. Come. Eh, di pa kayo na mga rin. Ba't kasi yan? So, nabalik naman siya, guys. Subukan natin siya ulit dito. Bruno. Yung green ewing opa. Green ewing opa line natin to. Ano, maldito na yung rin. Yun o, ikot na siya na maganda o. Come, Bruno. Ang masigla yan. So, gano'n ang ginagawa sa kanya. Ngayon, babalik natin sa kulungan. Yan na. Okay na. Bruno. Ayaw niya pang bumaba. Alam niya kasi magbaba eh.
Come, Bruno, come. Medyo nalilito pa siya. Hindi siya kagaya ni B1 na. Come, Bruno. Medyo nalilito pa. So, pinapasok na natin and okay na yung pakain natin na yun. Dalawang punong syringe naman tayo na ganito eh. Tapos kalahati. So, finally, everything is done here and time check is already almost 4. So, tapos na silang kumain and nakapagpabilad na rin sila dito sa ating bintana na may hapsa naman. So, dumumi na naman, of course, syempre. Then yan, si Marimar, hindi siya nagtulog. Kailangan niyang matutong pumasok doon kasi tinanggalan natin yung cage niya. Ito naman si Seryo, hindi naman to maano sa problema sa cage dahil hindi naman talaga nagki-cage yan. Kailangan lang ma-acquire ni Marimar pumasok doon, matuto siya. Nilagay ko na sa kanila yung puno. So that's it for our vlog sa ating hobby na ginagawa. Then yung isang opa natin, dungo po. Dungo na inaantok. Alright guys, so please follow my YouTube channel, subscribe. Pero TV guys, for more hobbies na ginagawa natin, please like and share. You can do it. So ito yung ano natin. Isa natin bird na hand feed na sobrang babait. Dalawa yan ito, tsaka si Mochi. Si Mochi medyo nailang pa pero kasi Bin, mapakabait nito. Ito talagang tutukoy ka nito. Kasi talagang hand feeder ko yung dalawa na yan. Si Bruno and si B1. Alright. Then yung crayfish natin, they're all happy because bago na yung tubig nila. Tulog sila. Mamaya kain yan. Then yung opalay natin, nag-iinat. Yeah. So okay guys, thanks for watching. That's it for our vlog for today, for our hobby. Bye!